Mapagpalang umaga, everyone. Mapagpalang umaga po sa lahat. Kumusta po kayo sa umaga nito? Mas maganda pa kayo kaysa hapon lahat. Kaysa kahapon lahat. Mas maganda kaysa kahapon. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. Tayo po'y magpuri, magpasalamat, maglulhati sa Kanya. Ating ibigay ang pinaka-the best na worship sa Lord sa umaga nito. Nanay, good morning. Nanay. Morning. Good sa lahat. Amen. Ate John Men. Good morning. Amen. Good morning. Morning. Sa umagang ito, tayo po ay magpuri, no? Yes. Magpuri tayo, aming Diyos. Napakabuti Lord. ni Lord. Aming Diyos, pupurihin ka. O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Sa umagang ito, pinupuri ka po namin, tinataas. Yes, Nilulhati, Lord. Panginoon. Thank you, Lord, sa panibagong araw. Amen. Kay buti mo. Yes, Lord God. Mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon, Sa bawat saling langit, katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na nang ibang Panginoon. Aming Diyos, kay buti mo. Mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat saling langit, katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ang ibang Panginoon. Yes, Lord, walang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo. Mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat saling lahi, katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala namang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo. Mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat saling lahi, katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo. Mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat saling lahi, katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo.
ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon. Yes, Lord, aming Diyos. Napakabuti mo sa amin. Wala nang ibang Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, sa aming buhay. Lord, Diyos at tatlong persona, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Diyos na naghahari sa aming buhay. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Pupurihin Patuloy ka mo ka, namin O pupurihin. Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord, salamat. Isisigaw namin sa buong mundo ang kadakilaan mo. Pupurihin ka po namin sa umagang ito, Lord. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord. Isisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Amin pong isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo, karangalan mo, kalwalhatian mo, Panginoon. Lahat ng pagpasalamat ay sa iyo. Ikaw lang po ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng papuri, pasalamat. Salamat po sa umagang ito, Lord. Ipinagkatiwala namin ang gawain na ito. Puspusin mo po ang bawat isa ng iyong banal na dugo, pati po, Panginoon, sa mga nakapanood nito sa kabilang screen, Lord. At ngayon, maging sa live man ito, sa replay man ito, maging sa YouTube man, Panginoon, o Facebook man, Panginoon. Thank you, Lord. Kami po, Panginoon, ay walang iba ang pinaparangalan namin sa buhay ni Nanay Mina, Ate Junmin, Father God, Tatay Norbing na kasama namin dito. We pray, we declare, Father God, kaming lahat po, Panginoon,
ay walang iba ang tinataas. Lord, Panginoon, may kapahayagan ka sa bawat isa po sa amin ngayon. Lord, sa pamamagitan ng aming pamulay-bulay, pagbasa ng iyong mga salita po, Panginoon, may revelation, may kapahayagan po sa aming mga puso. At kung may kapahayagan po, Panginoon, merong pagbabago, merong transformation ang aming buhay. At kung may transformation, magagamit mo kami sa misyon para sa paglaganap ng iyong kaharian sa mundong ito. Lord, paghahari mo sa bawat puso ng bawat isa. Hindi po ito about religion, but about po ito sa pakipagrelasyon po ang paghahari mo sa puso, sa bawat isa. Na the moment po, Panginoon, na kami mamulay-bulay, Lord, Panginoon, hallelujah, may pagbabago, meron kang mga salita na tumitimo sa aming mga puso at ito'y magamit namin sa pang-araw-araw namin na pamumuhay, lalo na po sa pagpalalim ng aming espiritual na pagkipagrelasyon sa iyo, Panginoon. At ito po ay sinisilyuhan namin lahat ng iyong banal na dugo, ang mga prayer na ito, at walang ibang mataas dito. Ikaw lang po, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, hallelujah, salamat sa Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng nakapanood ngayon, at maging sa mga nagko-comment at hindi man nagko-comment ngayon, no? Kay Ate Lorna Mihares, good morning din po. Kay Ate Lori Patangi, good morning. Pangalan na nga. Hallelujah, welcome. And we pray na ito po ay umpisa pa lang. No, hindi po ito katapusan, but umpisa na makakarinig tayo ng mga salita ng Panginoon sa araw-araw na tayo po ay nakikipag-devotion from Monday to Sunday. Ang gawain na ito sa ganitong oras, 6:30 hanggang sa 8. Na minsan ay lumampas po tayo ng 8:30. No po, so depende po sa haba ng ating babasahin bawat chapter sa bawat araw. Ano po, so good morning, amen, sabi po ni Ate Lori Patangi. No, God bless din po. No, si Ate Jessica of Dayanila, San Juan, blessed morning po. Blessed morning din po. No, Ate Chingpong, amen, sabi ni Ate Chingpong, thank you Lord. Nakakonik na ako. Amen. Amen din po, Ate Chingpong. Amen. Salamat sa Panginoon. And hallelujah. Na si Ate Liz Salcida, nakita ko po siya nagko-comment, pero sabi sa ibang siguro sa kabila. Sa kabilang sa kahapon na upload siguro ang nakita niya. So Ate Liz Salcida, blessed morning. Ate Tess Robinyol, kumusta po kayo? Kumusta po yung operasyon ng anak niyo na si Dr. Hart? We pray, declare na ito po ay nagtatagumpay kasi atin na pong pinapanalangin, si Lord po ang nag-iingat no sa operation po ng sa thyroid din po. We pray fast recovery din po. Amen. So si Ate Jackie Yatson Bagabaldo is watching also. Good morning po, Ate Jackie. Good morning, Pastora Berge, at sa lahat. Sabi ni Ate Jackie, good morning. Ate Lita de La Paz is watching also. Ate Lita, Kuya Ba, blessed evening or good afternoon sa inyo. Evening na po sa inyo ngayon. Glory to God. Salamat po, Ate Lita de La Paz, at sa lahat ng makakarating pa po. Si Ate Karen, no, sa kanyang busy sa kanyang asawa kasi kararating lang daw, ibilang seaman, syempre inasikaso yung asawa. Ate Karen, no, kagahastian. Good morning po, Pastora Berge, Ate Junmi, Nanay Mena, at sa lahat. God bless po. Good morning din po, Ate Tess, no? Good morning. We pray, we declare na tayo pong lahat ngayon, hallelujah, ay kausapin ni Lord through sa pamulay-bulay natin sa salita niya. Amen. Reading na po ang ating mga kapatid para sa pagbasa and sa ito po'y himay-himay natin para tayong kumakain na talagang ninunguya natin ng mabuti. Hindi lang po ito na basahin lang po na parang hallelujah, good morning po, ulit po. Ako, yes, good morning, hindi po masyado, hindi pa tayo nakabasa po ng salita ng Diyos. Puso. No, Ate Lita, no, good morning din po, Ate Lita. At sa lahat, we love you all. Amen. We love you. Glory to We God. love you. Amen po, hallelujah. Si Nanay Mina ay excited na magbasa sa salita ng Diyos. So, dapat ng mga lingkod ng Diyos ay tayo po excited. Nga anak tayo ng Lord, excited natin siyang maririnig ang boses niya. Patulad ng isang anak sa magulang, excited tayo na makakarinig ng mga payo ng ating mga magulang. Ngayon po ang pinakamagulang natin, isang tayong katawan sa kay Kristo. Ang ating pakikinggan natin ang ating Ama in spiritual na ang Panginoon natin, no? Panginoong makapangyarihan sa lahat, no? Sige po, Nanay.
Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po. Nandito po kayo sa inyong banal na harapan. Lord, Yes, hiningi Lord ko po God. knowledge, wisdom, and understanding. At salamat po, pinalinaw nyo na ang aking mata. Amen. Para po mabasa ko ng mahihusay Yes. ang inyong kapahayagan sa amin lahat. Salamat po, Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Mga Amen. kapatid, tayo ngayon ay nandito pa rin sa Levitico. Tayo po ay nasa chapter 5. At ang unang paksa po dito, mga pagkakataong kinakailangan ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Yes. 1. Kung kinakailangang tumestigo ang isang tao sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman ngunit ayaw niyang magsalita, nagkakasala siya at dapat siyang parusahan. 2 to 3. Kung ang sino man ay nakahipo ng anumang bagay na marumi, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya'y nagkakasala at dapat panagutan. 4. Kung ang isang tao ay sumumpa ng pabigla-bigla tungkol sa anumang bagay, mabuti man o masama, sa oras na malaman niya ito, siya'y nagkakasala at dapat panagutin. 5. Kung nagkasala ang sino man sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. 6. Upang siya'y mapatawad, maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaing tupa o kambing. Ihahandog ito ng pari upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. 7. Ngunit kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing, magdadala siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati. Ang isa'y handog para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. 8. Dadalahin niya ito sa pari upang ihandog sa akin. Ang ibong handog para sa kasalanan ay gigilitan niya ng leeg, ngunit hindi puputulin ang ulo. 9. Ang dugo ay iwiwisik niya sa tabi ng altar at ang natiray patutuluin sa paanan nito. Iyan ang handog pang kasalanan. 10. Ang isa naman ay iaalay bilang handog na susunugin ayon sa kautusan upang patawarin siya. Kung hindi pa rin niya makayanang maghandog ng 2 bato o 2 kalapati, yak. Nagdadala na lamang siya ng kalhating salop ng piling harena. Hindi niya ito bubuhusan ng langis, ni hahaluan man ng insenso, sapagkat ito'y handog pangkasalanan. Dadalhin niya sa pari ang harena. Kukuha naman ito ng sandakot at susunugin sa altar bilang tanda na iyon ay handog kay Yahweh. 13. Ganito ang gagawin ng pari bilang pagtubo sa alinmang pagkakasalang nabanggit. Tulad ng handog na pagkaing butil, ang matitira ay para sa pari. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Thank you po, Nanay Nina, sa pagbasa. Ano po, mamaya si Ate Junmin sa 14 to 17. Ngayon po, no, makikita po natin dito, no, so, good morning. And sabi ni Ate Tess, no, basahin ko muna yung comment ni Ate Tess.
Thank you po sa inyong prayers na operahan na ang aking anak at naging smooth at successful ang kanyang operation. God bless po. Thank you din po. Thank Glory you, to God. Thank you, Lord. Lord. Glory to God. Nagaling siya ni Lord. Amen. Yes. Fast recovery po. No, salamat sa successful operation sa operation sa thyroid ni Dr. Hart na anak ni Ate Tess Robinyol. And glory to God. Thank you po, Ate. No, salamat sa Panginoon. No, so we pray, no, nakakatulong din to yung mga prayers si Lord talaga yung nagkumilos yung kamay ng Diyos. Amen. Sabi nga po ni Ate Lita, amen. So, sabi ni Ate Matilde Kahumban Diluna, good morning po. Sabi ni Ate Flor Rojas, Evangelista. Yes, Wow, welcome po. nadagdagan na naman. Amen. Sabi po, welcome po sa devotional time natin. So, ngayon po, thank you Lord, sabi po ni Ate Matilde Kahumban Diluna. No? So, dito po sa ating binabasa ngayon is ito po ang mga pagkakataong kinakailangan ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ano po? Sabi ni Ate Lida, thank you Lord at praying po for complete healing. Amen. Complete Amen. fast recovery. Thank you Glory po Ate to Lita, God. Nila Paz. Pinagaling na siya ni Lord. Ano po, salamat sa mga prayer at tayo po ay nagkakaisang mag-prayer no, kahit na hindi tayo magkakasama in spiritual, we are one spirit, nagkakaisa in spirito sa panalangin. Amen. God is good. Amen. God is good talaga. Amen. All the time. All the time, sabi ni Ate God is Matilde. good. No? So, ngayon po, dito po sa ating binabasa, kung nagkakasala o ito ba'y hindi sinasadyang kasalanan, ano po, hindi sa time po ito, temporary, ano po, sa time po ng mga Israelita dito sa Book of Leviticus, sa pangunguna ni Moises, ang kanyang pinamangunahan ay mga Israelita, ano po, ang pinakapangulong pari dito ay si Aaron at yung kanyang mga anak, mga assistant niya na pari, no, yung mga anak ni Aaron. So dito nakita natin na kailangan talaga maghandog ng dugo ng tupang babae, ganito dito, babaeng tupa or kambing dito. Pero kung wala namang may afford kasi mahirap yung halimbawa hindi maka-afford ng tupa o kambing, merong ibon, 2 ibon, yung isa gigilitan at yung isa gigilitan lang, hindi ay putulan ng ulo. Ano po, yun po yung instruction dito. Pero kung wala talagang madala ding ibon, merong piling harina na lang. Ang piling harina. So, ang lahat talaga, hindi pwedeng hindi makapaghandog. Depende kung ano po yung kalagayan, kung ano lang po yung makakaya para maghandog, may handog. Every time na magkasala sila, may handog. Dito sa time po ng, as paglilinaw sa context, time po ito sa Book of Leviticus, chapter 5, time po ito ng mga Israelita na sa pangunguna ni Moises. At ito po instruction ng Lord sa kanya pag magkakasala sila. So atin pong basahin din po yung kay Ate Junmin, mga handog, ang assignment ni Ate Junmin, mga handog ng pambayad sa kasalanan pa din. No? Sige po Ate. Hallelujah. Amen. Mga handog na pangbayad sa kasalanan. Verse 14. Sinabi ni Yahweh kay Moises, verse 15, kung ang sino may makalimot magbigay ng anumang nauukol kay Yahweh, mag-aalay siya ng handog pambayad sa kasalanan. Maghahandog siya ng isang malaking tupa at walang kapintasan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itinakda ng santuaryo. Verse 16. Babayaran niya ang halagang di niya naibigay sa magdaragdag pa siya ng 5 bahagi nito. At ito'y ibibigay sa pari. Ang tupay dadalhin sa pari upang ialay bilang handog na bayad sa kasalanan at siya'y patatawarin. 17, verse 17. Kung ang sino may makalabag
sa alinmang utos o kahit hindi niya ito alinmang utos at kahit hindi niya ito nalalaman, siya'y magkakasala at dapat parusahan. Siya'y magkakasala at dapat parusahan. Verse 18. Magdadala siya sa pari ng isang malaking tupa at walang kapintasan bilang handog na pangbayad sa kasalanan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa halaga ng salapi sa santuaryo. Ito'y ihahandog ng pari at patatawarin ang nagkasala. Verse 19. Last verse. Ang handog na ito'y handog na pambayad sa kasalanan sapagkat nagkasala siya kay Yahweh. Amen. So dito, mga handog sa pambayad sa kasalanan. Dito po pala sa context na ito, kung meron halimbawa, merong offering na hindi mo na ibigay, halimbawa, itong no, so sa kanila ikapo mga sa tithes o wala man sinabi dito, pero yung mga panghandog na dapat sa Panginoon at hindi na ibigay, nagkakasala at maghandog din para dito. At no, kung atin pong sinasabi na magdadala siya ng sapari ng isang lalaking tupa na walang kapintasan bilang handog na pambayad sa kasalanan. So itinakda mo ang halaga nito, itatakda mo ang halaga ito ayon sa halaga ng salapi ng sa sanctuaryo. Kasi nga po may mga pag-aalay din katulad ngayon, ganun din po, pero sa kanila pag hindi makapagbigay, nakakasala noong time na yun, nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Si Lord po, yung kanyang ito po, ang Panginoon wala pong pagbabago. Ang tao nagbabago at dahil lang ngayon sa grasya ng Lord, hindi na ito ginagawa. Temporary ito sa mga time po ng mga Israelita, sa time ng mga Levita, no? Sa ito'y Levitiko. Ibig sabihin dito yung mga naglilingkod na nampalataya na sa Panginoon sila, yung mga Levites, no? Si Moises ay isang Levita, si Aaron, sila yung nanguna, no? Sa mga buong Israelita, sa buong tribe of Israel. So, dito po makikita natin kung paano ang mga instruction ng Panginoon through sa buhay ni Moises, pinababa niya sa mga Israelita. So, no, sa context dito, nagkakasala din pala kung hindi nila ibigay yung para sa Panginoon at magbayad pa sila para sa kasalanan na yan. Sabi nga po dito, sa Levitico Kabanata 5, ang Levitico Kabanata 5 ay nagdidetalye ng handog pang kasalanan, sin offering. Amen. So, kapabayaan sa mga ritual. Mga ritual po ito, kapabayaan sa mga ritual at paglabag sa panunumpa. No? So, yun po yung kanilang noon. No? So, itinuturo nito ang kabanalan ng Diyos. Ang kaseryosuhan ng kasalanan. Sinasadya man o hindi. At ang provision ng awa kung saan ang handog ay ibinabatay sa kakayahan ng tao. So, provision ng awa, no? Ibinabatay. Kung makita po natin, Mars Juna is watching, no? Nagla-like po si Mars Juna Aligre. So, salamat po. Yung araw na ito, pinapakita po na mayroong provision. Kung hindi kaya yung kambing o tupa, mayroong, di ba, basta makaalay lang sa paghahandog lang sa kasalanan, mayroong 2 ibon. Kung hindi kaya yung 2 ibon, may piling harina. O harina pero pili. Yung ano pong pili? Yung pinaka best. Best din po, no? Gusto talaga ni Lord paghandog para sa kanya, best. No? Kung atin pong bulay-bulayin ito. At yes, hindi na po natin to ginagawa sa ngayon. Itong lahat ng literal na ginagawa nila, syempre makikita natin kung paano gumagalaw ang Diyos, kung paano ang Panginoon din po nagtatrato sa kanila that time po. Ate Malubasa Gonsalves, miss you po. No, blessed morning, Ate Malo. No, so sabi dito, mga konteksto at sitwasyon ng pagkakasala. Nangangailangan ng handog, pangkasalanan ang mga sumusunod na sitwasyon. No,
pagtangging tumistigo. No, di doon kung tumatanggi ka na tumistigo. Ito, di ba, yung una, pagtangging tumistigo. Nagkakasala pala tayo nung time na yon, hindi ngayon. No? So literal ito, temporary, no po, pero ang Panginoon ay forever naman siya. So yun pala na magtumanggi tayong tumistigo kung alam natin yung katotohanan, nagkakasala tayo. Sabi nga po dito, pag-iwas o pagtanggi ng isang saksi na magsalita sa hukuman sa kabila ng pagpanawagan. Kaya tinawagan siya, nanawagan na ang Panginoon na tumistigo, pero hindi siya tumistigo, nagkakasala. Ano po? Pagtanggi, pag-iwas, pagtangging tumistigo. Ano po? So, dito, kawalang malay sa karumihan. No, walang malay. Yun, di ba yung hindi niya alam, no? Hindi sinasadya ang paghipo sa maruming bagay. Saan po yan mababasa na verse? No? So, kung ang isang tao ay sumumpa na pabigla-bigla sa 5 nito, no? Kung nagkasala ang sinumang paraang nabanggit dapat, no, sa 5, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan at upang siya'y mapapatawad. May paghahandog siya kayawi ng isang babaeng tupa o kambing, di ba? So dito nakikita na kawalang malay sa karumihan, hindi niya alam na nagkasala siya. Dito no, may walang malay sa karumihan, hindi niya sinasadyang paghipo sa maruming bagay tulad ng mga bangkay ng hayop o anumang nagpaparumi sa isang tao ayon sa kautusan. So noon kasi kautusan, nung time na yun, doon po sila nakatutok sa kautusan. Physical talaga, literal. Ano po? So kung halimbawa nakahipo ng patay na hayop, nakakasala na pala nung time na yun. No? So pabigla-biglang panunumpa. Pagsasabi ng mga panunumpa ng hindi pinag-isipan na maaring humantong sa paglabag. So, bigla-bigla kang nanunumpa, nagkakasala pala, no? So, dito, nung time na yon, nung time sa mga Israelita, ito po daming mga binabantayan, ang daming batas. Ano po? Pabigla-biglang panunumpa, pagsasabi ng mga panunumpa ng hindi pinag-isipan. At maaring humantong sa paglabag, yung pabugso-bugso, pabigla-bigla, pagkukulang sa templo, no? Hindi sinasadyang hindi pagbibigay o pagkakasala sa sabi niya dito, mga handog at ikapo na nauukol sa Diyos, nagkakasala ka pag hindi na ibigay, paglabag. Sabi niya, paglabag sa mga utos ng hindi alam, paglabag sa alinmang na mga utos ng Diyos, no? Nang hindi namalayan sa sinuman, sa simula, ngunit napag-alaman di ba nakalauna na pag-alaman ay kasalanan pala yun. Yung una hindi mo alam na kasalanan, yung mga ganon, makarelate naman tayo sa ngayon. May mga time na akala mo hindi ka nagkakamali sa sinasabi mo, sa ginagawa mo. Pagkalauna na alam na niya na nagkasala pala siya, doong time na yun kailangan talagang maghandog ng dugo. Ngayon po, kung atin pong ma-compare sa ngayon o atin matingnan sa ngayon, kung nagkakasala tayo at na may nasabi tayo na hindi natin pagkalaunan na alam na natin na ay nagkakasala pala ako, di ba, magrepent ka na lang dahil nga sa dugo ni Jesus. Noon hindi. Noon pag nagkasala may ihandog talaga, physical na may ihandog. Every time na sa kasalanan may kaakibat nga kabayaran. Halimbawa, kung hindi mo kaya yung tupang kambing na babae o tupa at kambing, no, tupa, no, so babaeng tupa o kambing, hindi natin kaya yung ibon, 2 ibon, yun ang time na yon. Dili nila kayang ibon, yung piling harina. So mayroong mga provision pa din, no, sa paghahandog. Kailangan sa pagkakasala noon, mayroong kabayaran na handog. No, kung atin tong bulay-bulayin ba ngayon. So hindi na natin to ginagawa, temporary. Bakit po? Nandiyan na si Jesus na isang perfect na sacrifice, no? So dito proseso at interpretasyon, pangungumpisal o restitution. Bago maghandog, kailangang ipahayag na nagkasala ang kanyang sa kanyang ginawa, no? Kung may kinalaman ito sa pag-aari o kabanalan ng Diyos.
kailangan niyang bayaran ang original na halaga at magdagdag ng ikalimang bahagi. So, original na halaga, tapos magdagdag pa ng ikalimang bahagi, 20% bilang kabayaran. So, ibig sabihin, kung hindi pa siya nakabigay doon sa kanya sa sanctuary, nagkasala siya doon sa panalapi, doon hindi niya naibigay ang para sa Panginoon, magbayad pa siya at dublihin pa po niya yung bayad. Ibayad pa niya yung ikalimang bahagi. Mas lalo pang mabawasan yung sa kanya, no? Ganon, bilang kabayaran. Provision at awa, kinikilala ng Diyos ang magkakaibang estado sa buhay. Kinakilala din ang Panginoon ang magkakaibang estado. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon, ang kalagayan ng tao, no? Ipinapakita dito na ang sa pagkakaibang uri ng handog, no, para sa mga nakakariwasa o mga nakakaangat sa buhay, isang kordero, yung tupa o kambing. Para sa mahirap, dalawang kalapati. Ayun po, no, nung time na yun. Bato-bato. Oh, bato-bato. Ano kaya ang bato-bato na? Yung bato-bato na ibon na. Oo, bato-bato, ibon pala yun. Kaliskis, pakiskis, parang pakiskis. Pero Oo. hindi siya bato-bato siya. So, isa para sa kasalanan, isa Masarap para yun. sa handog na sinusunog. So, yung isa gigilitan lang at hindi siya putulan ng ulo yung isang ibon. Yung isa putulan. Yung bato-bato. Oh, handog. Yung dalawang ibon talaga magkaparihulon, magkasabay yun. No? So, para sa pinakadukha na talaga, yung wala talagang makakaya, kalahating salop ng piling. Kalahating salop. Ano po yung salop na? Yung ganta. Oh, ganta. Okay. Yung ganyan noon. Oo, salop. Ganun pala Salop. yun. Oo. Kalahating salop ng piling harina. Nga walang halong insinso o langis. Yun. So, Plain. talagang noon pa, nakita na ni Lord na hindi po pare-pareho ang antas ng buhay ng tao. Nakita na ni Lord niyon. At noon, ang Panginoon, si Yahweh, o ang Panginoon nila noon at ngayon ay parehong Panginoon na ating sinasamba. At nakita niya kung ano lang po yung makakaya ng tao. No? So nakikita niya na kung hindi naman makaya yung kambing o tupa, yun na yung ibon na dalawa, bato-bato or kalapati. No, so pag hindi naman kaya, yung pinakamahirap din yung pinakapiling harina. Yun po yung kalahating salop. Yun po yung so sabi gan dito, no, so banal na katwiran ang dugo ng hayop ang nagsisilbing pantubos. Na pantubos, ipinapakita nito na may katumbas na buhay at malaking halaga ang paglilinis ng kasalanan. Noon, no? So napakahalaga pala talaga ng dugo ni Jesus sa ngayon. Kasi noon na ganun, pagka every time na magkasala, temporary, pagka nagkasala na naman uli, ganun na naman, handog na naman ang hayop or ibon or mga piling harina, depende sa makaya ng tao, no? Kaugnayan sa bagong tipan. Ito po, no, ang sabi dito ay sa bagong tipan natupad ang konseptong ito na kay Hesukristo. Ang Levitico 5 ay anino ng kaligtasan. Kung noon ay kailangan ng hayop, dugo at harina, sa bagong tipan si Kristo ang naging ganap. Naging ganap para sa lahat ng uri ng kasalanan. Sinasadya man o hindi, no? Na minsan lamang inialay para sa sangkatauhan, minsan lang. So yun po, no, kaya mga ilang verses o mga ilang na ito chapter na nakikita natin progressive revelation. Unti-unting inireveal kung bakit kailangan si Jesus na magkatawang tao. Kailangan ang anak ng Diyos na ibigay niya, ang anak ng ating Ama na makapangyarihan sa lahat, ibigay niya para sa ating kasalanan. Bakit po? Kasi paulit-ulit lang ito at temporary lang. Hindi po talaga lubusang nawala yung kasalanan. Ngayon po, sa oras na ito, as a pamulay-bulay natin ngayon sa salita ng Diyos na ito, na thank you Lord. Bakit po? Kasi napakahirap pala noon pag magkasala ka at
kung nagkasala ngayon, pag hindi mo na ibigay pati yung tithes and offering mo, hindi ka magbabayad sa Panginoon. Kasi sabi niya, ay grace na ngayon kung ano lang po yung makakaya. Pero noon, pagkakasala yun, ang daming batas na dapat nilang sundin nung time na yun. Napaka-bless natin na tayo ay pinanganak this time, sa ganitong panahon na ang Panginoon ay tapos na po na nag-alay ng kanyang dugo, ng kanyang buhay sa cross, sa revelation of the cross, may pagbabago ang ating buhay. Lord, thank you. No, napaka talaga. Ngayon, nakita natin ang kahalagahan ng dugo ni Jesus. Nung time na ito, napaka si ang Panginoon, walang pagbabago eh. Talagang stricto ang Panginoon sa pagkakasala. Wala pong pagbabago kung si Lord ay stricto noon. Ngayon, hindi na ba stricto? Stricto pa din. Pero thank you sa blood of Jesus. Thank you kay Jesus. Na bakit po sa John 3:16? Dahil ganun na lamang, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan. Sino po yung sanglibutan na sinasabi? Tayo po yun. Ikaw, ako. Ang mga tao sa sanlibutan ito. Hindi po yun lang itong buong mundo. Tayo po yun yung mga may buhay. Yung nilikha na kawangis at kamukha ng Diyos. Nasira yung relationship dahil sa pagkakasala. Pero sino po yung nag-restore? Binalik ang susi sa authority sa atin. Si Jesus po yung nagbalik sa authority na kinuha na ng Panginoon dahil sa pagkakasala, kinuha na ng Ama, pero ni-restore yung authority na ito. Sino po ang nag-restore? Si Jesus. Halimbawa, susi ng bahay, inalis sa atin kasi tayo po ay parang inalis yung karapatan, pero binalik, no? Every time na tayo ay pumunta sa presensya ng Diyos, madali na lang po tayo makapasok dahil sa dugo ni Jesus. Hindi na kailangan na nandoon pa sa tabernakulo ang presensya ng Diyos, hindi pa nakatagpuin pa doon, hindi, nandito lang sa puso natin. Dahil tinanggap na po natin ang Panginoon bilang hari tagapagligtas. Ang ganda po kung revelation po to sa atin, sabi na Ate Lita, amen. Amen din, no? Glory to God. Pagpalang umaga po sa lahat, sabi ni Ate Malo. So, salamat po. Ngayong araw na ito, tayo po ay tinuturuan ng Diyos. Kung ito po ay kapahayagan sa atin, hindi na tayo mamumuhay ng kagaya pa din ng dati. Kasi nga po, yes, noon talagang napaka-stricto ng Panginoon sa kasalanan. Ngayon ba, hindi. Kung paano ang Diyos noon, ngayon at pagpakailanman, wala pong pagbabago yung katangian ng Diyos. Ayaw talaga ng Lord ang kasalanan. Kaya po kung tayo po i-revelation ang lahat ng ito sa ating pamulay-bulay, napakahirap na po gumawa ng kasalanan. Napakahirap na po na yung mga temptation natin pa papatulan. Kasi bakit po? Kasi nga po kilala na po natin ang Diyos na napaka-stricto niya sa kasalanan. Amen. Ate Lynn Panganiban, kamusta po kayo? Miss you po, ate. Nanonood din po sa Ate Lynn. Teaching pong amen, sabi niya. So, talagang kung kapahayagan to sa atin, hindi na tayo mamumuhay ng kagaya pa ng dati. Every time na tayo po'y matamaan sa puso natin sa mga salita na ito, hindi to about si sister, si brother, about to sa atin, sa ating sarili. Tayo po ay unang kinakausap ng Diyos the moment na magbasa po tayo. Hindi natin tingnan yung iba sa pagbasa natin, ako po to. Ako, Lord, thank you, Lord, kinakausap mo ako ngayon na, Lord, napaka-stricto mo pala sa kasalanan. Bakit po, every time na nagkasala, sabi nga po, noong una, hindi niya alam na nagkasala, hindi sinasadya. Pero sa nauna sa kinalaunan, na naalalaman na, syempre maghandog pa din. Hindi exempted noon. Bakit po? Mamamatay pag hindi maghandog. Nasa para sa kasalanan. So ngayon, ano po yung mamamatay sa atin? Pag hindi tayo lubusang sumunod sa Panginoon. Mamamatay tayo sa spiritual natin na pakipagrelasyon sa Panginoon. Hindi na natin siya maranasan. Parang wala lang. Parang word of God, ay alam ko na yun. Gaganon-ganon lang. Ay alam ko na yun. Pero nandoon pa din sa kasalanan. Bakit po? Kasi hindi tayo nakikinig sa Panginoon. Pag hindi tayo mag-obey sa salita niya, pagkakalaunan, mamatay tayo spiritually. Hindi man tayo mamatay sa physical, pero mamatay tayo spiritually. Ano pong mamamatay sa atin spiritually? Hindi mo na mararanasan yung presence ni Lord. Pag tayo po, siyempre, nandito na po tayo.
nakilala na po natin ang Diyos, tinanggap na po natin ang Panginoon. Pero kung hindi pa din tayo makikinig at sumunod sa mga salita niya, alam lang natin, ligtas na ako. Yaan ko na, ligtas na ako, pero hindi tayo magagamit. Hindi man lang tayo maka-reach out ng mga tao, hindi lang tayo maka-share ng about sa agenda ni Jesus, kung ano po yung layunin ni Lord, kung ano po yung prayer ng Panginoon about sa kingdom. Hindi natin yan ma-share. Bakit po? Kasi tumigas na pala yung puso natin. Tayo po pala ay hindi naka-relate sa hindi tayo naka-access sa kanyang presensya. So sa ating buhay ngayon, kailangan po na every time, Lord, Panginoon, turuan mo po ako. Lord, uhaw ako. Yun lang mga uhaw, yung pupunuin ng Lord. Yung uhaw sa presensya niya, yun lang po yung pupunuin ng Panginoon. Yung mga gutom, yun lang po ang bubusugin ni Lord. Yung gutom sa salita ng Diyos. Pero kung tayo po ay para lang po, ay andito po ako, ginawa ko lang to, relihiyon lang, ginawa ko lang to para, sinabi kasi ni, itong leader yung ganon. Pero kung tayo po, kapahayagan po ito, kahit wala pong naglilid sa atin, kahit po tayo lang po sa kwarto, hindi mo basahin ang Bible. Bakit? Lord, gusto kong marinig ka. Gusto kong may bagong kapahayagan ka sa puso ko. Bakit po? Hindi po to about relihiyon, kundi about sa pagkipagrelasyon natin sa Panginoon, about sa paghahari ng Diyos sa bawat buhay po natin. So, iba talaga. Ang pinaka-the best po na masumpungan po sa mundong ito, hindi po yung mga napakaraming kayamanan, hindi po yun. Susunod na lang po yun. Ang pinaka-the best na masumpungan natin dito sa mundong ito, yun pong makasumpong tayo sa presensya ng Diyos. Yung talagang uhaw tayo lagi, yung fire on fire tayo ang ating puso lagi. Na Lord, gusto ko ngayong araw may masiran ako kahit isa man lang. Gusto ko ngayong araw, Lord, mararanasan kita. Gusto ko ngayong araw may bago akang kapahayagan sa puso ko. Sa mga yung para lang simba uwi lang sa church, yung wala lang, yun lang. Yes, Lord, present ako. Uwi na ako, Lord. Ganun na. Present ako ngayon, Lord. Nagsimba ako, ha. Present ako. Pero hindi naranasan yung totoong presence ni Lord. Bakit po? Kasi hindi uhaw Hindi gutom sa salita ng Diyos. Kung gutom tayo at uhaw tayo sa salita ng Diyos, kahit pa ulit-ulit pa yung basahin natin, may bagong kapahayagan ang Diyos sa bawat puso ko na. Amen. Amen. So, yun po yung ating gusto na Lord, thank you, Lord. Sa oras na ito, hindi ito about sa kayamanan ng mundong ito. Iwanan lang natin yan. About sa mga karangyaan sa mundong ito, iwanan. Yung popularity, wala tayong madadala Ang atin lang po yung pagdating ng Panginoon, pagharap natin sa Panginoon, sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. Arika, at mag-rejoice tayo. Arika, at mag-celebrate tayo, anak. Dahil, so, gusto natin yan. Ayaw natin yung marinig na hindi ko kayo kilala, umalis ko kayo, mga gumagawa pa din ng kasalanan sa kasamaan. Bakit po? Sino ba yun? Ama, sabi niya, Panginoon, sa pangalan mo ako'y nagpapalayas ng mga demonyo. Sa pangalan mo ako'y nagpapagaling ng mga may sakit karamdaman. Sa pangalan po, nagpapahayag ng mga salita. Pero anong tinitignan ni Lord? Ano pang tinitignan ni Lord noon? Marami pong naglilingkod na pero patuloy pa din na gumawa ng kasalanan. Pero ngayon po, ngayon po, titingnan po natin na talaga, Lord, gusto ko, Lord, kasi napaka-stricto mo pala sa kasalanan, Lord, kung gaano ka ka-stricto noon, ganun din po ngayon. Yes, sabi nila, nasa grace na po, huwag natin abusuhin yung biyaya ng Lord na binigay sa atin. Huwag na natin po yung abusuhin. Bakit po? Paulit-ulit ba natin na makita ang Panginoon na nakapako siya, na may duguan ang kanyang ulot, koronang tinik, dahil po sa ating mga kasalanan yun lahat. Hindi natin at ito'y revelation. Kung naunawaan natin yung mensahe sa krus, hindi na tayo paulit-ulit sa kasalanan, mga kapatid. So, sa oras na ito, sabi nila, sa lumang tipan lang yan. Yes, sa lumang tipan, pero may makukuha tayo, may apply natin ngayon. Ano po yun? Ang Diyos ay istrikto sa kasalanan. Ang Diyos ay hindi niya palalampasin ang kasalanan. So, sa ating buhay, paano natin malalaman na kung nagkakasala po tayo, kung paano natin malalaman
parang mawala po yung presence ni Lord eh. Sabi, Lord, nasaan ka? Hindi na kita nararanasan, no? Nasaan ka, Lord? Hindi na kita nararanasan. Noon talagang kinakalabutan pa ako sa salita mo. Ngayon parang normal na lang, parang temporary na lang, ordinary na lang. Bakit po? Dahil mayroong kasalanan na hindi mo pwedeng i-give. Hindi mo gini-give up. Gusto ni Lord i-give up lahat eh. Yes. Gusto ni Lord ng genuine repentance para makakaranas tayo ng totoo na pakipagrelasyon sa Kanya, paghahari ng Diyos sa puso natin. Hindi to about relihiyon. Maraming may relihiyon pero paulit-ulit pa din sa kasalanan. Maraming nakakilala na kay Jesus pero hindi isinasabuhay. Hindi isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ganun pa din. Katulad pa din ng dati. Kumusta ka, kapatid? Ganun pa din. Katulad pa din ng dati. No? So, walang pagbabago. Ganun pa din. So, dapat mas mabuti kaysa kahapon. Bakit po? Amen. Walang iba. No? Sabi ko nga noon, marami po akong sabi ko, Lord, hindi ko maipakumpara yung dati kong buhay sa ngayon. Yes, hindi ako naghihirap financially noong time na yon, yung wala pa akong relasyon sa Panginoon. Ang bilis lang dumating yung mga pera, pero hindi ko yan ganun living by faith, hindi ko ito ipagpapalit sa mga bagay noon. Ng mga time na yon, hindi ko pa ipagpapalit. Bakit? Itong pakipagrelasyon, yung presensya ng Diyos, yung mararanasan mo, yung presensya ng Diyos, hindi ko ipagpapalit ang mga bagay sa mundo ito. Hindi. Kaya kung tayo po ay totoo binago ng Diyos, hindi tayo po ulit-ulit sa nakaraan. Mabuti pa noon, mayroon akong ganito, magandang bahay, magandang kotse. Hindi mga ganon, darating na lang yan. Pag masumpungan mo, seek ye first the kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Amen. Sabi ni Ate Liz Salcida, di ba niyo nakita ang mga comments po, Pastora? Amen. Ay, po, ate, nakikita ko sa taas nagpa-flash, pero yung sa dating, yung kahapon siguro po yun. Pero kanina nakikita mini-mention pa. No, ibig sabihin nun, ngayon nakikita ko na po. Ngayon nakikita na po namin. At ito po yung naklik mo. Iba siguro naklik kahapon yung kahapon na reply po, no? So salamat sa Panginoon, Ate Let Salcida. Glory to God. Salamat sa paglagi pong pandito din. Pusong dalisay ang kailangan ni Jesus. Amen. Tama Maya po. kakailangan. Ate Kakantahin Lita natin de la yan. Paz, no? So, Ate Jessica sabi, napakasarap naman pong pakinggan. Amen, Lord. Amen. Amen. Yes. So, sa ating buhay ngayon, hindi ito about sa puso ang tinitingnan ng Lord. Kahit na ang galing nating magpuri sa Panginoon, kahit na ang galing nating manalangin sa Panginoon, kahit ang galing nating magsalita para sa Panginoon, pero tinitingnan niya ni Lord ngayon ang ating mga puso, mga kapatid. Ang ating mga puso, kung kailangan nating sabihin sa Panginoon, Lord, uhaw ako sa presensya mo. Lord, uhaw ako sa mga salita mo. Turuan mo ako, Panginoon. Handa akong sumunod. Kasi yun lang handang sumunod. Yun lang ang makakaranas sa presensya ng Diyos. Amen. Yung handa sumunod. Yes, Lord. Kasi ang pagbangon baba po, Hallelujah. hindi yung mga bait tayo, Hallelujah. yung parang hindi tayo makabasag pinggan, parang santo tayo sa church, hindi tayo makabasag pinggan sa mga harap ng mga tao, pero kumusta po tayo kung tayo na lang at ang Diyos? Yes. Kumusta po tayo kung walang nakakakita? Kumusta po tayo ang ating relasyon sa Panginoon? No, kung yun po yun, kailangan kahit na walang nakakakita, alam kung paano ang ating puso Yes. makipag-connect sa Kanya. No, so ang importante dito ngayon, yung presensya ng Panginoon mararanasan lang natin sa mga uhaw, sa mga gutom. No, yun lang po. Yun lang po ang pupusugin ni Lord, yung gutom at uhaw. Yun pang salita ng Diyos, alam ko na yun. Paano ka mabubusog? Pag ganun, alam mo na. No, so pag alam mo na, wala nang maidagdag. Pero kung empty tayo lagi, Lord, gusto kong mapuno, gusto kong mangusap ka sa akin ngayon, gusto ko, Lord, na maranasan kong niyayakap mo ako, maranasan kino-comfort mo ako, Panginoon, yung parang baby na tayo lagi sa Lord. Kasi sabi nga po, kung katulad tayo ng isang bata, tayo po, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng mga bata na yan, na talagang kung bata tayo, Lord, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Lord, samahan mo ako ngayon, Lord, ha, sa aking pag-alis. Lagi mo siyang kinakausap.
basaan ka man, sa jeep ka man, sa naglalakad ka man, lagi mo siyang kinakausap. Parang hindi ka mabubuhay kung wala siya. No? Ayun, sabi nga po ni ST, yung blank na yun, hindi ako mabubuhay kung sino ang wala sa'yo. Kung sabihin mo, hindi ako mabubuhay kung walang pera-pera ang Diyos mo. Hindi ako mabubuhay kung wala si ganun tao, yung tao ang Diyos mo. Pero, Lord, hindi ako mabubuhay kung wala ka, Panginoong Jesus. Siya talaga yung pinaka-Diyos natin. Kaya isipin natin, i-check natin ating heart kung sino ang Diyos sa ating buhay ngayon. Kaya tinuturuan din ako nito at tumatagpo ako. Sabi ko nga, nung time na yon, Lord, gusto ko sanang makasama. Pero hindi, mabubuhay pa din tayo kahit wala yung mga mahal natin sa buhay kasi alam natin iniingatan sila. Pero kung wala ang Diyos sa buhay natin, parang kulang ang lahat. Kung walang devotion everyday, parang kulang ang lahat. Amen? So, Ate Gina Ranin is watching. Good morning, amen. Salamat po. No, si kapatid mo was watching. Glory to God. Kapatid ni Ate John Min. Sinong kapatid? Si Ate Gina Ranin is watching. Sabi nga po ni Ate Lorna, amen. Pasok ka. Samahan niyo po ako, Lord, sa pagbiyahe ko mamaya. Amen? Amen. No, si Ate Lorna Mihares, papunta daw siya ina Atilet, no, sa Sida. Amen, hallelujah, Jesus, sabi ni Ate Lita de La Paz, no? Hallelujah. Yes, ganun po. Kausapin natin, may direct access po tayo sa Panginoon. Hindi kung tayo nakipagrelasyon sa Panginoon, direkta natin siyang makausap talaga lagi. Kung naghahari na siya dito sa puso natin, direkta, Lord, nandito ka lang eh. Lord, gusto kong maglambing sa iyo. I love you sa inyo. Sabi po ni Ate Mary Jane Ranin. Kumusta po Ate Jane? Miss you po. I love you na po. I love you too. No, salamat. We love you with the love of the Lord. Kayong lahat. Yes. No, kasi love po ang dahilan kung bakit nandito po tayo. Wala Yes. pong iba. Kasi hindi natin to Amen. kaya. Naku, napakamahiyain ko ako noon eh. Hindi na ako, sabi na ng nanay ko, utal-utal pa ako magsalita. Pero sabi ko nga, Lord, gamitin mo ako sa paraan kung ano po ako. Amen? Kung ano yung hawak mo, paggamit na natin yan sa Lord. Anong hawak mo ngayon? Anong meron ka? Talent, time, treasure. Paggamit natin to sa Lord. Pinaka-the best ng talent mo, pinaka-the best ng time mo, at yung treasure mo. Ipagamit natin to lahat. Kasi wala naman tayong dadalhin eh. No, wala. Tayo po ay hubot-hubad na dumating sa mundong ito. Tayo po ay aalis na wala ding madadala. Kaya kung anong meron tayo, bakit binibless ka ni Lord ngayon? Dahil yan para sa gawain niya. O di ba? Binibless tayo ni Lord ngayon ng anointing, ng source of lahat ng source ibinigay sa atin para gagamitin para sa gawain niya. Walang iba po dito, no? So, salamat sa Panginoon. Dito talaga, tinuturuan tayo, no? Na noon, grabe po, pati pa yung pagbigay. Kung hindi mo na ibigay yung para talaga sa Kanya, mayroon ding penalty, nakakasala pa din sa Kanya at magbabayad. No? Doble pa yung bayad, 20%, may 5% pang dagdag, ano po? So, sa buhay na ito, no? Sa buhay na ito, kailangan po natin na tingnan. So sa atin, hindi natin ginawa literal, pero isa lang ating alam, istrikto ang Panginoon sa kasalanan. Isa lang ang ating alam. Amen? Amen. Ang ngayon po, sa context sa ating binabasa, mga pagbayad sa kasalanan, yes, pero isa lang ang ating alam, may nagbayad na si Jesus. Amen. At ngayon po, hindi po yan, parang ano ba, yung warranty na dahil may nagbayad na patuloy pa tayo sa pagpagkasala, hindi naman, nakakahiya naman sa Lord. Ano mo? Nakakahiya naman. May nagbayad na, hindi na tayo nagmamayari ng katawan na ito. Yes. Bayad na ito ng dugo ni Jesus. Amen. Hindi na tayo nagmamayari ng lahat ng meron tayo. Bayad na yan. Ipagamit na po natin ngayon habang may buhay pa. Habang humihinga pa tayo sa mundong ito. Huwag nating palampasin na mag-reach out ng mga tao. Huwag nating palampasin na alamin pa, kilalanin pa more ang ating Panginoon sa araw-araw na ating pagdidevotion. Amen. Salamat sa Panginoon. Ito po yung pinakahalaga po, Panginoon, sa Panginoon, yung maririnig natin siya lagi. Sabi nga po, kung naririnig nyo ang tinig ng banal na Espiritu, ngayong araw na ito, wag nang patigasin ang ating mga puso. No? Tuluyan na nating isuko ang ating buhay. Wala namang iba eh. Sa Lord naman to lahat eh. Kung mamatay tayo, para sa Panginoon. Kung tayo mabuhay, sabi nga ni Paul, for to me to live is Christ,
and to die is gain. Sa akin, ang pamumuhay ay kay Kristo. Ang kamatayan ay pakinabang. So wala po. Sabi ko nga, Lord, Panginoon, merong mga nararamdaman, pero pinagaling mo na ako, Lord, gamitin mo ako para sa iyong kalwalhatian. Kung mamatay ako para sa iyo. Kung mabuhay ako para sa iyo. Bakit po? Kailangan po, prepare po tayo every time. Bakit po? Kahit na anong ano pang inumin natin ng mga food supplement, mga gamot, may time po talaga tayo na aalis sa mundong ito. So, i-prepare natin ang ating buhay sa araw-araw, nag-prepare tayo. Kung ano man ang mangyari sa atin sa buhay na sa araw na ito, alam natin, ang lahat ng yan ay kalooban ng Diyos, no? So, para po mamuhay po tayo na walang takot. Walang takot sa kamatayan, walang takot sa kahirapan. Kung may kahirapan man, mga crisis, sa sakit, walang takot, di ba, Nanay? Yes. Amen. So, sa Lahat sa Nanay. Kanya. Amen. Sige po. Ipagkatiwala. Sige po, Nay. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, ang akin pong masasabi talaga po na ipaliwanag ng mabuti ni Pastora. Talagang sa ating Sabi nga po ni Ate Jackie Ketchun, thank you, yes Lord. Sabi ni Nanay, yes Lord. Mga Ate Jun, thank you Lord, amen. Sabi naman ni Ate Lit, amen, and Ate Lita de la Paz, amen and amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, Nanay. yes, katulad po ng inumpisa ko, sabi ko kanina, talaga pong naipaliwanag na ng gusto ni Pastora. Hinimay na. Glory to God. Talaga ito pong ating itong Mumuyain na lang ating natin. binasa ngayon, ito po ay pagbabalik lamang ng mga noon. Kung ikukumpara po natin talaga yung noon at ngayon, napakalayo po ng diferensya. Ang gagawing paghihirap natin noon, basta tayo ay nagkasala, bigay dito, bigay doon, handog dito, handog doon, Mga sa Israelita. ay papaano po ang gagawin? Kung sa ngayon, Mm-mm. yes Lord, ibang-iba na po. Kaya sa ginawa na yun ng ating Ama, na ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para tubusin ang lahat. Hindi na natin gawin yung mga paghandog na gayon. Lamang. Dapat nating pakaisipin na huwag na nating gawin. Sikapin na huwag magkasala. Mm-mm. Sapagkat tinubos na ni Jesus ang lahat, dapat naman tayong gumanti naman ng pakalinisin na natin ang ating puso. Mm. Ingatan ang magkasala nang para maingatan din natin yung laging handog. Ang hinihingi sa atin ngayon ay paghingi ng kapatawaran kung Pagsisisi. nagkakasala. Paghingi ng kapatawaran kung tayo nagkakasala. At talagang napakabait ng Diyos. Katulad din noon hanggang ngayon, noon sa mga nagkakasala, parang meron pang pamantayan. Pag ikaw ay mayaman, talagang merong pipiliin na talagang ihahandog mo. Pero kung talagang ikaw ay mahirap at hindi mo kaya, Ayun. napaka mapagpatawad ng Panginoong Diyos. Napaka. Biro nyo, nagmumula sa yung baka, kambing, o kung ano pa man, pero sa kahabagan ng Panginoon Diyos. Kahit siya ay kalahating salok ng magandang harena, okay na. Talagang ang Diyos ay napakabutin na. Siya na ang Diyos, napakamapagpakumbaba pa. Kaya yun ang hiling sa atin. Yun ang dapat nating malaman, dapat nating tularan. Iwasan na ang magkasala, at kung nagkakasala, kaagad-agad ay humingi ng kapatawaran at kilalanin ang Panginoong Hesus na kung hindi sa Kanya, hindi magiging ganito ang ating pamumuhay. Wala na tayong handog. Lamang dapat natin pakaalalahanin si Jesus. Ang kanyang naging hirap, sa naging hirap niya, talagang ang ipinambayad niya ay kanyang buhay, dumanak ang dugo, at sa lahat ng yan, ginawa niya tayo ipatawarin sa kasalanan, pagiling sa lahat ng mga karamdaman, ipinagkakaloob ang lahat ng ating pangangailangan, at balot niya tayo ng kanyang banal na dugo. Kaya ang lahat ay dapat pasalamatan. Salamat, Ama, sa pagkakaloob niyo sa amin ang inyong bugtong na anak. Tinubos na niya ang lahat. Pinagbayaran niya ang lahat. Yan ay dahil sa pagmamahal ninyo sa amin. Kaya nawa, Ama, lagi po namin kayong alalahanin, kilalanin, papurihan at pasalamatan, at iwasan namin na makagawa ng anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo.
para kami ay hindi naliligaw ng landas at kayo lagi ang aming sakdalang hinihinga ng pagpapala at pinasasalamatan. Kaya Ama, ang mangyari po sa amin ay ang ayon sa inyong kalooban. Amen. Amen. Sige po, Ate Junmin, ano po yung maidagdag mo sa paano mo mai-apply ito sa buhay mo ngayon bilang bagong kamananampalataya? At ano po yung nakuha mo sa araw-araw na pagdevotion natin dito, itong sa ating na bulay-bulayan ngayon? Ate? Hallelujah, hallelujah. Na makukuha ko sa araw ng pagdidibosyon ay napaka laking tulong sa aking pag-aaral ngayon sa training kay Lord. At dito ko naririnig yung mga sinasabi ng mga pastor na tungkol kay Moises, sa lahat ng napag-devotionan ay mabuti na lang at nag-devotion ka ako kung may isasagot ako. Kung walang devotion, walang akong isasagot. At dito nga sa ating paghahandog, kung paano maghandog nung araw, ay ngayon naman ay talagang nakabless natin dahil hindi na tayo maghahandog ng mga ganun, hindi na tayo magpipisik ng mga dugo. Ang pipisikan na lang natin yan yung mga puso natin upang malinis, mabuksan ang malinis na isipan. Yes. Pisik-pisikan Glory natin to ang God. ating mga puso pag umaga, pagkagising, worship, pray, pasasalamat sa Kanya. Napakasarap ng pala ng buhay natin sa ngayon. Bagamat tayo Yes, sinusubukan ng Lord. Panginoon, ay nadyan naman tayo sa tabi niya lagi siya. Yes. At hindi naman tayo Glory to bibigyan ng God. problema na hindi natin kaya. Amen. Lahat ng problema may kalutasan. At si Amen. Lord ang lulutas noon kung Yes. siya ay nasa puso Sa inyo natin po at yan, tapat tayong ang sumusunod lahat. sa Kanya. Yes, Lord. Walang imposible sa Panginoon dahil siya ang pinakamayaman sa lahat. Siya ang gumawa ng mundong ito at siya ang makapangyarihan. Siya ay sadyang napaka-perpektong Amen. Panginoon. Tanging Dito siyang sa perpekto. paghahandog lagi na ang ating pinagmumulayan sa araw na ito. Yan, Sa araw-araw ay laging handog. Sabi ko, bakit kaya laging handog ngayon ang aming Handog sa kasalanan. napapagmulayan, mga handog sa kasalanan. Mas makakausapin mo ang sarili mo, anong klaseng ihahandog ko sa ngayon ay hindi na kami araw ng panahon. Yung pala, ang ihandog mo, yung talagang isugo mo ang iyong sarili at ibigay mo na lahat sa Panginoon at yung mga nagmamahal naman sa iyo ay siya ring mamahalin ng Panginoon at hindi pababayaan. At kahit anuman at makasunod ka lang ay ibibigay din niya ang mga hinihintay nating mga Yes. biyaya Ay, at sa prayer na pagpapala. tayo. Amen. Salamat at si Ninang Mena ay lagi namin kasama dito. Talagang kami ay blessing dahil sa kanya. Glory to God. Maraming Thank you sa salamat sa pinagaling na ginawa siya. niya. Amen. Glory to Talagang God. Yes. Pinatawad Isa na niyo siya ako sa lahat ng mga kasalanan. Amen. kapuri-puring tao sa balat ng lupa. Silang mag-asawa. Glory to you, O Lord. Glory to Glory to God. God. Kami Hallelujah. ay Glory to you, O Lord. dito at katulad ko nga at pinagmumulay sa mga pang-araw-araw, gabi, Glory to you. laging sa paghayo, laging siya pa rin ang nangunguna at panalangin talaga ang dapat manguna. At Glory to you, lahat ng Lord. ating mga gawain, Yes. manalangin at pagkatapos ay magpasalamat. Yes, glory to Talagang you, nasa atin na ang mga presensya ng Yes. Panginoon kapag gaya ganun ang ginawa natin. Kaya kung ano man ang dumating, pasalamatan. Kung Amen. lahat ng darating ay pasalamatan at yun ang ibinigay sa atin, ay kailangan tanggapin natin. Amen. At bibigyan naman tayo ng corona pagdating ng tayo'y nakapagtumupad sa kanyang mga utos at sa mga Amen. Amen. Glory to you, O Lord. pagtitiis Thank you, natin Lord. ay meron yung Thank you, kapalit Lord. na Thank you, Lord. siguro
tayo ay buhay na walang hanggan. Amen. At tayo doon na hindi na tayo luluha. Yes. Bagamat dito ay nagluluha-luha tayo, ay darating din ang panahon na talagang hindi na tayo luluha. At ang ating Panginoong makapangyarihan sa lahat at siyang gumagabay sa atin, nagpapasalamat ako at lahat ay pinadadaman niya sa akin na ganito at lahat naman ng biyaya na hinintay namin dito ay darating din. Yes. Thank you, Makapagtiis Lord, ng in kanya advance. ng ganito. At Thank you, salamat Lord. sa Thank you, pastorang Lord. ibinigay sa atin. Glory to God. Yes, Lord. Kapuri-puri ka talaga, Lord, Panginoon, sadyang Yes, Lord. dakila at mamahalin ka namin habang kami ay may hininga at buhay. Amen. Hallelujah. Amen, Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Thank you po, Lord. Ate Junmin, and glory to God. No, salamat sa Panginoon. Wala pong aksidente, kaya po tayo nagkakita-kita sa ngayon, pati ka kayo sa harapan dito sa kabilang screen na mga hindi Ay, namin wala ng na-meet, pag-asa. kunti lang po yung na-meet namin personally, pero parang ang close natin sa araw-araw na usap natin dito, pamulay-bulay, Yes. parang pinagkaisa tayo ni Lord, no? So, thank you so much. Salamat po sa mga buhay din po ninyo, no? So, we pray para din po kay Ate Lorna Mihares, no? Sabi nga po niya doon ay sumakit daw yung tuhod niya, ano po? Panalangin natin at Panalangin. yan ay mawawala. Sabi ni Basta manalig ka lang sa Panginoon at manampalataya ka ng gusto. Lord, sabi niya niyo po sa patatagin niyo po, Lord, ang mga tuhod ko. Amen. No? So, pagbiyahe Yes, daw niya Lord. ngayon. So, si Ate Ali pa, panalangin po kung may mga prayer request din po dati at tayo ay sali natin sa panalangin. At pasalamatan po natin yung mga nakapanood po ngayon. No, isa-isa i-acknowledge natin kay Ate Tess, yung nakipagbulay-bulay. Ate Tess Robiniol and family, thank you. Ate Chingfong, Respectful Bliss, thank you. And Ate Lit Sida, sa lahat pong mga ina-invite ni Ate Lit, na sila Ferdlin Madlabanan, Dami yan, sila Ate disciple. Nining Lago, ano po, si Ate Nili Madanay, si Ate Jackie, kasama din po ni Ate Litiano, at si Jackie. So, salamat po, no? At ito po si Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, no? Sila Ate Jessica, no? Si Ate Jessica din, dinala ni Ate Lita dito. Hanggang ngayon, nandiyan pa din si Ate Jessica, sila Ate Olive de la Paz, minsan nandiyan din, no? Si Ma'am Carol, no? So, thank you. At pasalamat sa araw-araw, no? So si Ate Maluba sa Gonsalves, si Ate Lori Patangi, na open lang din si Susi San Juan na lagi din pong nandito. No, pasalamatan si Ate Lorlinda Argilies, yung nagpa-pray sa masikip yung dibdib niya. No, minsan ay malit siya, minsan nag-watch replay. Si Ate Celsi, thank you. Si Ate Karen Kagahastian, no? So, si Ate Luzminda Martinez, thank you. And si Ate Gina, no? Rolando Ranin, no? Nandiyan din po. And glory to God, salamat. No? Salamat po sa lahat po na sa lahat, no? Si Ate Tess Robiniol, pasalamatan din po natin yung yung si Lord, pasalamatan natin si Lord sa success na past recovery din po ni Pastora Hart sa kanyang operation. Salamat sa Panginoon sa mga nakapanood nito na mag-watch replay o ngayon sa silent na hindi namin nakita po na sa screen. Kahit tayo pong lahat ay pinagpala ni Lord at mayroong bagong kapahayagan. Ating naisin po na lagi nating maranasan yung presence ni Lord every morning, every day sa ating buhay. Ito yung tanging puhunan natin para tayo po ay yung mga magagaliting puso, mawala, yung mga masakit. Alam mo ba, pag tayo ay galitin, bugnutin, masakitin pa yung puso natin, nag-aalala, nangamba, na may sakit pa yung puso natin, no? So, hindi man tayo nagkakasakit sa physical na sakit, pero yung spiritual natin, no? Nagkakasakit pala pag lagi tayong bugnutin, nag-aalala, nangamba, natakot, nagkabalisa, masakitin ang puso. Kaya pag mabilis pa magalit ang isang tao, may sugat pa yan sa puso. Amen. Kaya sa ating puso ngayon, pagalingin ni Lord. Sabi nga po ni Ate Lita kanina, pusong dalisay, no? So, salamat po. Ipanalangin po natin yung mga prayer request, no? So, prayer request ni Ate Lorna, yung sa kanyang sakit pa sa tuhod. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Tulungan natin sa panalangin si Ate Lorna na yung
Yung tuhod po ni Ate Lorna, Panginoon, ay pinatatag mo na si Ate Lorna Mijares. We Pati po declare. tuhod ko, Lord. Pinagaling nyo na ito. Tuhod din po ni Ate Pinagaling ni nyo na Nanay po Mina ito. din po, in the name of Jesus. And Pinagaling salamat nyo na din po, ito. Panginoon, sa buhay po ni Ate Lorna sa kanyang pagbiyahe ngayon. Lord. Traveling mercy din po pagbiyahe niya papunta kay kina Ate Let. Thank you, Lord. And sa kanyang dalawang anak din po, si Axel, si Ivan. Salamat sa pag-iingat mo sa buong pamilya po nila ni Ate Lorna. In Jesus' name. Sabi po ni Yes, Lord. si Ate Lit Salsida, amen. Po, si Nining Lago po ito. Narito po ako kina Mamilit. Yes Lord, salamat po sa buhay po ni Ate Yes, Nining Lord. Lago. Salamat po sa lagi Ano na pala siya po, Panginoon, ay binigyan mo ng talent o yung kakayahan sa paghihilot. We pray, Lord, ikaw po mag-aanwent sa kanyang kamay, sa paghilot niya kay Ate Lit. And we pray, we declare, Lord, na ito po'y maging instrumento sa lubusan ng inyong kagalingan ni Ate Lit. Salamat po sa buhay ni Ate Nining Lago. And we pray, Lord, na hindi po to umpisa as katapusan, but umpisa pa lang na lalo mo siyang malalo kanyang mararanasan, lalo siya makakasama namin, Panginoon, sa pag mulay-bulay dito, Lord, sa devotional time, Lord, in the name of Jesus. Sa buhay din po ni Ate Kiatson Jackie, Lord, in the name of Jesus, kay Ate Jackie Kiatson Bagabaldo, thank you, Lord, sa complete total healing na po niya. Salamat, Lord, na binalik mo yung fire niya sa pagpupurit, pagpasalamat sa pagsamba. Salamat po, Panginoon. Lord, nababalik po siya sa pananambahan din po, Panginoon, one day sa kanilang church kung saan po siya nagsamba. Salamat po sa revival ng kanyang puso. Yes, Lord. In the name of Jesus. Yes, Lord. Amen and amen. Amen Thank you and din po amen. sa buhay ni Ate Lita, Kuya Bob. Lalong po silang pagpalain. Gamitin mightily. Salamat sa blessing, sa pan-blessing tumadali sa kanila. At lalo mo nilang mararanasan yung kakaibang pagkilos, yung presensya mo sa kanilang mga buhay. Gamitin mo sila mightily. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. Naging channel of blessing sila. And lalo mo pa silang pagpalain. Buhat sa kayamanan na hindi nauubos. Supply mo po sa kanila lahat ng mga pangangailangan, nang higit pa sa mga pangangailangan, Panginoon, para may magawin sa pagpakawang gawa. Thank you, Lord, sa buhay at sa lahat ng mga desire pa ni Ate Lita ay kinatagpo mo na yun. In the name of Jesus. And we pray din po, Panginoon, para kay Ate Malubasa Gonsalves, sa buong pamilya nila. Lord, hallelujah, healthy relationship sa kanila, mag-asawa, sa pangangailangan din nila araw-araw, and good health and protection din po, Panginoon. In the name of Jesus. Kay Ate Karen Kagahastian, kahit hindi man siya napanood ngayon, mapanood man niya ito ng replay, in the name of Jesus, lalo mo siyang pagpalain. At mayroon pag kausapin mo siya through sa mga salita na aming pinabulay-bulayan ngayon, Lord, in the name of Jesus. Yes, Amen. And we pray din po, Panginoon, para kay Ate Jessica of Dayanila San Juan, sa Yes, kanyang asawa, Lord. na Lord, pinagaling mo na sa lagnat yung kanyang asawa ni Ate Jessica, in the name of Jesus. And Lord, thank you din po na lagi po siyang binigyan mo ng good health and protection at ang kanyang buong pamilya, pati yung anak niya, sa lahat ng mga pangangailangan nila, tinatagpo mo na din po, Panginoon. Thank you din po, Lord, sa pangalan mo kami nagpapasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pag-pray mo po, Pastora, na gabayan, sabi ni Ate Lit or Nining Lago, gabayan po ang aking 5 apo sa kanilang pagpasok po sa eskwela. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Gabayan po ang apo ni Ate Nining Lago sa pagpasok sa eskwela. In the name of Jesus, thank you, Lord, na siya po, Panginoon, ay nanampalataya sa prayer, at yung pananampalataya na ang prayer na ito ay nakakapag-protection sa kanyang apo at sa buong pamilya nila. Ito po ay, Panginoon, i-honor mo yung faith ni Ate Nining Lago, in the name of Jesus. Amen. Salamat po. And amen po. At kay Ate Len, sabi ni Ate Jessica, amen po. Kay Ate Celsi, thank you din po sa buhay ni Ate Celsi, Lord, sa dalawang anak niya, na si Ma'am Beverly at si Ma'am Lisel. Salamat po sa kanilang trabaho. Iniingatan mo at ang mga apo din po niya, Lord. Thank you so much, Panginoon, sa buhay ni Ate Celsi, na over 1 year na dito, na magma 1 year na din po siya from Dunwach hanggang dito ay nandito siya, Panginoon, at sa buhay din po na ni Ate Lynn na nagdala sa kanya, na nandiyan po kanina, na nanood din po. We pray, we declare, Father God, na may kapahayagan ka lagi
And salamat po Panginoon sa lubusang pagbabago ng kanilang buhay. Maging channel of blessing po si Ate Celsi, sa buong pamilya nila po Panginoon. Good health and protection sa Yanay, sa Bala family in the name of Jesus. Amen. Hallelujah kay Ate Lorlinda Argilies din po Panginoon, yung paninikip ng dibdib niya Lord ay pinagaling mo na Panginoon, lahat ng sakit ng likod niya, lahat ng mga sakit at karamdaman na yan Father God ay pinagaling mo na Father God in the name of Jesus. Thank you Lord na siya po Panginoon ay nakakasumpong, nakakaranas ng presensya mo. Sa oras na ito we pray, we declare na ngayong araw na ito kiniklaim na namin ang lubusang kagalingan niya in the name of Amen. Jesus. Amen. At i-chingfong din po Panginoon yung kanyang thyroid na problem in the name of Jesus. Pinagaling mo na, pinalaya na siya Lord. Wala nang operation na mangyayari dahil alam namin Panginoon sa pamamagitan ng mga latay, matagal mo na pinagbayaran ang lahat ng aming sakit at karamdaman. Complete total healing po Lord. Yes, para kay Lord. Ate Chingfong in the name of Jesus. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord, Lord. salamat sa bawat isa na amin pong ipinapanalangin ngayon sa buhay po ni Ate Lit Salcida at buong Salcida family. Pinagpala mo na po ang lahat ng kanyang mga anak po Panginoon, Lord, hallelujah. Si Ate Leslie, si Ate Lia, si Ate Lot Panginoon, at Ate Arnie, Kuya Jan Aldrin Panginoon, Lord, salamat sa mga anak niya, mga apo niya, pinagpala mo na ang buong Salcida, Madrigal family, Panginoon, sa buhay na Ate Lit, complete total healing na po in the name of Jesus. Amen. Sa buhay din po ni Ate Mary Jean Ranin, thank you po, Panginoon. Lord, sa kapatid na ito, pinamamahal nga kapatid ni Ate Junmin, we pray, we declare ano man ang mga dirinari niya, mga gawain niya. Salamat sa pag-iingat mo sa kanya, sa kanyang dalawang anak na makapagtapos na din. Yun ang prayer niya po Panginoon in the name of Jesus. At we pray din po Panginoon na marami din pong Lord, mag-check-in sa Kalang Transient House, Lord, para sa kanyang araw-araw din po ng mga pangangailangan, Panginoon. Amen. Sa mga Amen. kailangan niya, mga bayarin, mabayaran din Yes, po, Lord. Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa buhay ni Ate Gina Ranin. Good health and protection lagi, lalo na sa Yes, pagtatrabaho Lord. niya sa araw-araw. Ito'y taos-pusong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po ni Ate Lita, mayroon siyang comment para po sa may mga sakit sa joint tuhod or may rayuma. Yes. Una kay Lord tayo magdadasal, sabi. Yes. Amen. Hallelujah. Pinagalingan May na isang po ito. vlogger po sa isang midtech, may ginawa pang message sa na masakit, May ginawang message pang nasa masakit, simple lang po. Buto ng abukado, sabi. Buto ng abukado daw at alcohol. No, sabi, okay naman po sa akin, lalo sa aking tuhod. Of course po, si Jesus ang ating healer. Amen. Ito daw ng avocado. Yes, galing. mayroon pong instrument po, no, ginamit, no po. Alcohol. No, avocado, lagyan daw ng alcohol. Atin pong, atin din pong i-apply. Maganda din po ate, Ate Lita. No, so, at least, at natural process po ito, no? Natural process, walang mga preservatives, glory to God. Kasi yung mga dahon, ginawa naman ng Lord para sa ating mga gamot, yung mga puno, no? Yes. Biblical po yan, no? So, Kaya pinatubo. Opo. So salamat po Ate Yes, Lita Lord. bali yung suggestion, no? Thank you so much, no? Amen, amen. No, sabi. So salamat sa Panginoon. Hallelujah. No, so we pray, we declare na tayo pong lahat ay naipanalangin ngayon, and no, so thank you so much din po sa mga yung si Ate Lori Patangi in the name of Jesus, Lord. Ano man ang mga kalagayan niya sa buhay, ano man ang mga nasa puso niya ngayon, ang mga sakit karamdaman ni Ate Lori, Lord, we pray, we declare, Lord, pinagaling mo na siya in the name of Jesus. Amen. At Lord, we pray kaligtasan sa kanya at sa kapamilya kung saan po siya nakarepresent. Panginoon, yung hindi reliyon ang titingnan niya, kundi ang paghahari sa puso na mo, Panginoon. Sa puso niya, ikaw ang naghahari, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Salamat at ikaw po, Panginoon, ay nag-iingat po sa aming lahat, kay Nanay Nina, na may mga sakit at karamdaman po. In the name of Jesus, alam namin na pinagaling mo na, Panginoon, yung mga health crisis na yan, hindi namin inalintana dahil, Panginoon, alam namin, Panginoon, na great healer ka, ikaw yung pinaka aming Jehovah
Rafa po, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat, Yes, pinagaling, Lord. pinalaya na, sakit sa puso, sakit sa mga tuhod, lahat ng mga sakit mula ulo hanggang sa talampakan, Panginoon, kami ay pinagaling na. Nanay Mina, si Ate Junmin, at ako naman din po, Panginoon, pati si Tatay Norbing. Lord, Panginoon, kami po'y nakarepresent sa aming mga pamilya din po, Panginoon, Lord, anak, Lord, apo, Panginoon, in the name of Jesus, kami po ay, Panginoon, gamitin, mightily, Lord, and the moment na kami tumayo dito, mayroon ka ng ginawang himala sa mga pamilya din po Yes, namin. Lord. Thank you so much, thank you, Panginoon, thank sa you, pag-iingat mo sa aming lahat, Lord. sa temporaryo naming paghiwalay-hiwalay, sa buhay ng aming mga leader din po, Panginoon, kay Senior Pastor namin, Franklin Yes. Benitez, thank you, Lord, sa Amen. pag-iingat mo sa Glory to kanya, God. kay Ma'am Jean na kanyang asawa, at sa kanyang 3 anak, Lord. Hallelujah, kay Faith, kay Sil, Panginoon, at kay Francine, Lord, salamat sa pag-iingat mo sa pamilya ng aming Senior Pastor, at salamat sa wisdom na binigay mo sa kanya para pamahalaan ang buong CLGF Church, CLGF family, Father God, na hindi po reliyon ang tinataas dito, kundi po, Panginoon, ang paghahari mo sa bawat puso ng mga tao, Panginoon, itong kingdom of God, kaharian mo, Panginoon, ang pinapahayag, hindi po yung relihiyon. And we pray, we declare, Father God, kami pong mga kapasturan ay susunod po sa mga ganitong, Panginoon, maranasan, Amen. maunawaan Amen. namin ito, Lord, in the name of Jesus, kausapin mo ang bawat isa, lalo na sa aming City Pastor din po, na si Pastor Anelia, na nasa ibang bansa po ngayon, Panginoon, sa bansa sa USA. Lord, salamat po sa pag-iingat sa kanya at sa buong kasama niya, Panginoon, at lalo na po, Panginoon, sa kanyang tinutuluyan. Lord, salamat sa mga blessings na kanyang tinutuluyan, lalo pang pagpalain in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa bawat isa. Thank you, Lord, sa mga kay Thank you Atilin po, Panganiban, thank you sa po, buong thank Don you Watcher, po. Panginoon, hallelujah, sa Mindes, Thank in the you name po, of Jesus. Lord. Mag-raise up ka pa ng maraming Don Watcher, maraming mga prayer intercessors sa bawat churches, Panginoon, Yes, Lord. in the name of Jesus. Kami po, we pray for the great awakening of revival sa mga church, Panginoon, hindi man pangalan ng CLG, lahat ng mga churches, Lord, around the world, Panginoon, ay makakaranas ng panibagong lakas, Lord, spiritual revival sa bawat isa, na hindi po ang mga reliyon ang itaas, kundi po, Panginoon, ikaw ang pangalang Hesus ang itinataas namin sa kalagitnaan namin. Ikaw ang tagapagligtas, hari, at ikaw ang naghahari sa bawat puso po namin, Lord. Thank you so much, Panginoon. Mararanasan nyo na namin ang kakaibang presensya mo, kakaibang pagyakap mo, pag-comfort mo sa bawat isa, mga may sakit karamdaman, sa lahat ng mga nangangailangan, buhat sa kayamanan na hindi naubos, isupply mo ang aming mga lahat ng pangangailangan, Panginoon. Lord, salita mo yan, kiniklaim lang namin. Salamat sa mga provide Amen, mo. amen. Kung Yes, may Lord. mission, may Yes, provision Lord. ng bawat isa. Amen. Thank you sa mga wala pa mga church building magkakaroon in the name of Yes, Jesus. we claim it, O Lord, Lord. hallelujah. Salamat po. Claim it by Thank you, faith Lord. in the name of Jesus. Thank you din po, Panginoon, sa aming lahat ngayon, sa temporaryo naming paghiwalay-hiwalay. Balutin mo po ang lahat, Panginoon, ng iyong banal na dugo, ano man ang mga Yes, binabalak ng Lord. kaaway, We claim hindi that, mananagumpay we sa claim aming that. lahat. Yes, Thank you, Lord. Lord. Kami po, Panginoon, ay pinalaya na sa sakit at karamdaman, pinalaya na sa kasalanan dahil sa dugo mo, dahil sa mga latay mo na inaalay sa krus. Kami po, Panginoon, ay Lord, nakakaramdam ng kakaibang pagkilos mo, nakakaramdam ng kagalingan, nakakaramdam ng kaalwanan sa aming mga puso. Lord, wala na po yung mga puot, galit, hinanakit, Panginoon, mga pangamba, pagkabalisa, takot. Dahil, Panginoon, ikaw po naghahari sa aming mga puso ngayon. At Amen. lumakad mo kami ng naaayon sa kalooban mo. Yes, Sa temporaryo namin paghiwalay-hiwalay. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa. And we pray and we declare, Amen. bukas sa ganitong oras ay makabalik din po ang bawat isa Yes, para sa Lord. pamulay-bulay. Yes, Thank you, Lord. Lord. All glory, thanksgiving, honor, adorations belongs to you alone, Lord, in the name of Jesus. Tunay, Lord. sabi nga po ni Ate Lita, tunay ang ating Diyos. Tunay ang ating Diyos ay nakikinig at nangangalaga sa atin kahit sa ating Yes, pagtulog. Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. Amen. Amen. Salamat po, ate, no? Totoo po Hallelujah. yun. Sabi nga, thank you po, Pastora, dahil thank you po, Pastor. Sabi natin Lita, testimonies ni Ate Junmin, nakarelate po ako. Amen. Nakarelate daw po si Ate Lita. Amen. Hallelujah. Sa testimony daw po
natin na nung kahapon siguro yun. Amen. Thank you din po ate. Talagang pinagpala po kayo ng Lord. Ang daming pinagdaanan pero na-amaze din po kami sa buhay niyo po Ate Lita. Ano po, at least malalaman mo kung paano ka inangat ni Lord. Glory to God, ma'am. Ano mo ba, sabi ko nga, Para sa iyo ang kanta na to. sabi nga ni Ate Jose San Juan, amen. Yes, Lord, salamat po sa buhay ni Brother Jose San Juan. Nandyan po siya, nakikinig po siya at nanonood, nakibulay-bulay. We pray na yung mga salita na ito ay kapahayagan din po sa puso niya. At Lord, salamat dahil patuloy na po siya na nakikinig dito at we pray na salamat po Panginoon may apply ang bawat salita na ito sa kanyang buhay at sa buong pamilya niya. Sinabi nga po isa lang po ang nanampalataya ay buong kabahayan po ay naliligtas. Thank you Lord. Amen. All glory, thanksgiving and honor belongs to you. Sa buhay din po ni Kuya Jose San Juan, and we pray isa po yung pinsan po ni Ate Lita de La Paz. Amen. Thank you po, salamat po sa inyo, and we pray na talagang hindi tayo mamumuhay ng kagaya pa din ng dati na iba talaga yung nararanasan natin yung talagang sa atin ang presensya. yung represensya ng Panginoon. Amen. Thank you po Pastora Doktora Junmin at Nanay Mina. Amen. Sabi Thank you niya, din po. Glory to God. nasabi na siya out na daw siya, prepare na daw siya sa pag-alis niya. Out na po. Yes po, ingat po kayo. Yes Ate po. Lorna. Amen. Hallelujah. God bless po sa lahat. Iniingatan tayo ng Panginoon. And we love you all with the love of the Lord. See you po Yes, tomorrow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Yes, thank you. Dalisay ang aming nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Yes, thank you, Lord. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo. Hallelujah. Mga awit 51:10-12, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin sa iyong harapan, huwag akong alisin iyong banal na espiritu. Hallelujah. Dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa amin. Para sa aming lahat, Lord, pusong dalisay, Panginoon. Dalisay ang aming nais, Yes, Lord, kaming lahat ay likhain mo pusong Diyos dalisay, nagnanais sa aming sa puso, Panginoon. amin. Likhain mo yung pusong dalisay. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang.
maalis ang kanyang sakit at karamdaman. lamang. In the name of Jesus. Thank you, Lord, sa pusong dalisay ng bawat isa, Lord. Sa bawat pusong dalisay na nasa Panginoon na nakapanood ngayon. Sa amin pong lahat, handog namin ay pagpupuri lamang sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang kami may kapayapaan, may kagalakan ang aming mga puso. Pusong dalisay, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Salamat sa kagalingan ng aming sakit at karamdaman sa lahat pong nakanonood ngayon. In the name of Jesus. Sabi nga po ni Ate Lita, Dilapa, sabi nga po niya, marami pa sana akong testimony na gusto kong i-share sa Lord, no? Sabi niya, pero mahirap daw mag-type. Amen. Amen. No, salamat po sa Panginoon at si Yes, Lord po Lord. ang nakakita sa ating mga puso. Salamat Ate Lita at Kuya Bob. Dilapa sa inyong mga buhay. Alam ang lahat-lahat. Na talagang nakaka-bless din po. Yes, Na po, Lord. no? Yes, Si Ate Lord. Lorlinda, ngayon, pero pinapanalangin ka na namin kanina, Ate Lorlinda, and maganda po mensahe dito. What's reply po kayo? Good morning po, pasama po sa, na maalis na po ng pray, ang sakit ko, yes? Pinapanalangin na po natin kanina. Amen. Yes. No, so Ate Lorlinda, kahit ngayon ka pa lang naka-tune in, pero kanina pa po pinalangin ka. And we pray na ang isa sa nakakapagpagaling sa ating mga sakit at karamdaman yung Word of God. Amen. Yung kanyang mga Tunay na lakay. pananampalataya. Amen. Tunay na pananampalataya sa Panginoon, no? We pray na magkita din po tayo personally, no? Kahit taga-anulig lang po si Ate Lorlinda. Nasa Cubao po siya ngayon nagtatrabaho. Amen. We pray na one day makakita tayo dito, no? Follow up ka po namin in physical, no? Hallelujah. Thank you. Salamat po sa lahat. We love you all with the love of the Lord. Yes, At mararanasan natin yung kakaibang pagkilos, revival ng Panginoon, Mission, ng Holy more, Spirit. more. Amen. Sa bawat buhay po natin. Yes. We love you with the love of the Lord. Love tayo ni Lord. Amen. At nagmamahal din po tayo sa bawat isa. Thank you sa mga prayer din po sa amin, no? Nawawala daw po, sabi ni Ate Ching Pong. Minsan kasi mawawala talaga yung mga signal, pero nandun pa, no? Salamat everyone. Shalom. Shalom po, sabi din po ni Ate Lita. Thank you po sa inyong mga buhay. Yes, thank you po. Thank you po. Yung Thank you, sign of love Lord. yun yung dalawa. Sign of love. Nasa gitna ng Amen. Glory to God. We love you all with the love Yes, of the Lord. Lord. Thank you Thank po. you. God Glory bless to everyone. God. Shalom. Bye po sa ngayon. Salamat po. Salamat din po. God bless sa lahat. God bless, God bless.